Mula sa mga bagay ng mga biyahero hanggang sa mga kargamentong pangnegosyo, lahat yan may dapat na bayarang buwis. Pero sa kakulangan ng kaalaman, marami nga naman ang naguguluhan mula sa mga babayaran hanggang sa mga patakaran. Kaya naman dapat na alam mo ang batas at ang karapatan mo para iwas ka o panluloko. Kapag kargado ka ng tamang impormasyon, maayos, ligtas at walang aberya ang mga transaksyon. At siguradong hayahay na naman ang paglalakbay. Ngayon, mayroon kang malalapitan at masusumbungan. Ano mang reklamo o tanong, itulog mo na yan at sagot ka ng ating Customs Commissioner, Ariel Nepomuceno. Nagkalat sa Facebook at Instagram ang tinatawag na pasabay. Mabilis, convenient at swak sa mga naghahanap ng imported goods. Our second pasabay here in Socor. Ano nga ba yung sikat ngayon na pasabay? Simple lang ito. Nag-order ka ng imported goods sa ibang bansa, tapos ang ibang tao, ang pasabayer, ang bahalang mag-uwi o magdala nito sa iyo dito sa Pilipinas. Dagdag bentahe pa na hindi na kailangan pang mangibang bansa para bumili ng imported items. Tipid na maituturing dahil menos gastos sa pamasahe. Pero legit ba ito? At bakit may mga nagkakaroon ng problema pagdating sa airport customs? Maraming pasabay ang naaantala o nahaharang at madalas nagkakagulatan pa sa mga bayarin. Alamin natin at isumbong kay Commissioner, lalo na kapag ang pasabay ay naging pasaway. Dumarami na talaga ang nakikipasabay ngayon. Mantakin nyo dahil lamang sa kakulangan sa kaalaman ng isang pasahero, daan-daang libong piso na ang dapat niyang bayarang buwis. Kaya't dagsang iba't ibang kaso ng pasabay sa opisina ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. At ngayon kasama natin si Commissioner Com doon po sa ginagawang munting negosyo itong international pasabay. Sa tingin niyo po, ano po ang mga kadahilanan bakit patok ito ngayon sa ating mga kababayan? Unang-una, yung paniniwalang makakatipid sa dapat bayarang buwis. Dahil pinapadala mo to sa ibang tao, hoping o maasa ka na hindi magbabayad ng tax, pero negosyo yan. Kaya medyo patok yun. At very efficient, papadala ka lang ng pera, then pagbalik, meron ka ng negosyo. So, in that way, maraming na-encourage or na-engganyo na gawing negosyo yung pasabay. Uso na nga ngayon talaga yan. Subalit hindi alam na ating mga kababayan, lahat ng ipapasok nila na commercial goods, taxable talaga yan. Dapat talaga magbayad ng buwis kung talagang yan ay gagamitin sa negosyo. So totoo ba na nakakamura sila kapag nagpapasabay sila o it's the other way around? Pag hindi sila maloloko, kikita sila. Kaya lang, kapag yung pagpapadalan mo na isahan ka, mas malaki pa yung mawawala sa'yo. Sa lahat ng bagay, yung pagiging tapat, importante yun. Di ba? Kasi pag naman nasita ka ng customs, trabaho po yan ng customs, huwag tayo magagalit sa customs, dahil talagang lahat ng ipapasok natin sa bansa na merong commercial value, dapat naman talaga pagbayaran yung mga buwis, dahil dyan umaasa ang ating pamahalaan para sa ating mga pondo. So kapag yan nahuli, nasita, tapos nahuli, magkakaroon ka pa ng mga penalties. Then may surcharge pa yan na at least 30%. So mapapamahal ka pa eventually kapag nasita ka. Linawin lang natin sa mga pasabay na ganyan. Akala kasi ng iba, baka unli yung pwede nilang bilhin. Kunwari, may mga kaibigan sila abroad at gusto nga nilang magnegosyo gamit yung binili sa ibang bansa. Baka akalain nila, unli yung pwedeng ipabili nila. Meron bang limit lang dapat yung mga dinadalang mga produkto mula sa ibang bansa papunta rito sa Pilipinas? Meron. Ang malaking pagkakaiba nung pang-personal mong gamit yan o pang-pasalubong lang talaga sa mga mahal sa buhay. At meron ding pagkakaiba yung pang-komersyo na yun o pang-hanap buhay na yun. Halimbawa, kapag ang dadalhin nyo mga shampoo, mga sabon, usually mga 10 to 20 pieces lang yan para makonsider na pampasalubong mo lang yan. More than that, pwede nang tingnan niya na pang-commercial na yan, pang-negosyo na yan. So may mga depende kung ano yung items. Halimbawa, gadgets, Okay po. cellphones, isa, dalawa, pagbibigyan ka doon, pang-personal yon. But more than that,
maaaring i-consider na yan for commercial use. Ngayon, pag nagdala ka ng higit doon sa normal na pang-personal, maaari ka pang patawa ng surcharge. Yun na nga, ano? Okay po. Maaari ka pang makumpiske yun kasi halimbawa, cellphones yan at commercial use yan, nangangailangan niya ng mga permiso o permits. In this case, ng National Telecommunications sa ang NTC. Ano? So, kailangan mo ng permit doon. O kung mga gamot. So, halimbawa, for personal use mo yung gamot, maaari naman yun. Ano? Yung mga walang prescription, pwede yung mga tinatawag na over-the-counter medicines, pwede mong panggamit yun or yung mga vitamins. Ano? Yep. Subalit, kapag meron ng prescription na kailangan, hahanapin din sa iyon. Opo. So kapag merong commercial quantity na yan at wala ka ring FDA permit, maaari na namang makumpiske yun. Kaya importante talaga, alam ng ating mga kababayan, kung ano yung may kailangan ng permiso o permits at ano yung volume o dami na pwede mong ipasok na pang-personal at hindi pang-personal. Malaking pagkakaiba talaga nun. Ito, namamatahan din ng ating customs po kapag yung maraming dala hindi lang for personal use. Yes, paalala sa ating mga kababayan, yung nag-iisip na makakalusot ka, kumbaga sa salita natin, bahala na si Bahala Batman, ano? Makikita yan sa X-ray. Huwag na nilang subukan yon. Yung mga hand carry luggages naman, sa profiling, mas madalas din, malalaman din yan ng ating mga tawan. Kung nakalusot ka, medyo chamba lang yun. Ano? Opo. Mas maganda pa nga yung meron kang tinatawag na voluntary disclosure. Ibig sabihin, sinabi mo beforehand, inamin mo yon, baka makadiskwento ka pa sa dapat mong bayaran. Merong voluntary disclosure discount kasi Opo. na ibinibigay dyan. Ano? Mas magandang tapat sila doon sa ginagawa nila. Yung mga kababayan natin na gusto talaga magnegosyo, mas maganda sabihin nila yung totoo para hindi sila maparusahan. Sayang yung kanilang puhunan kapag nakumpiska pa yun. Magkano po ba yung tax-free allowance ng isang pasahero kapag may mga dala siya mga produkto galing sa ibang bansa? Papasok din yun sa tinatawag na de minimis. Okay. 10,000 pesos pa rin yung limit dyan ng yung bawat individual na nagpasok. Ano? Ibig sabihin, pag yung total value o yung halaga na ipinasok mo ay hindi lumampas sa 10,000 pesos, libre naman yung dapat mong pagbayaran. But more than that, dapat ka na magbayad. Ang pag-compute nung de minimis, kailangan yung halaga nung iyong binili, isasama mo yung insurance, etc. Kailangan wag lumampas sa 10,000 yan. Otherwise, masisingil ka na nung taxes, duties, and other charges. Ano naman po yung computation sa babayarang tax kung sakaling lumagpas ng 10,000 o yung de minimis para may idea lang po yung mga kababayan natin kung magkano naman kaya yung kailangan nilang i-charge o ipasa sa mga nagpapasabay sa kanila para hindi naman sila lugi. Depende yan sa items. Ano? But generally, yung dapat mong pagbayaran, pag kinumpute mo na lahat, again, from magkano yung bili mo, isasama mo yung shipping charges, may brokerage fees pa yan, meron insurance cost yan, may BIR, parang doc stamps nila yan, ano? Yung receipt stamp nila yan, then meron din customs duties. Pag binuo mo lahat yon, imumultiply mo lahat yon sa 12%. Okay. Yun yung VAT na dapat mong bayaran. Again, bago sila magpasok, puntahan nila yung tax estimator. Yeah. Oo, makikita na nila doon magkano dapat nilang pagbayaran para hindi sila kakabakaba doon. Ang tax estimator, yung kakampi ng mga nasa ibang bansa na bibili nung pinapasabay. Pinapayagan naman silang magpasok ng mga Goods. ng mga imported items. Provided, bayaran nila kung commercial goods yun. Okay po. Hindi bawal yun. Paano pag walang resibo, paano natin kukumputin yung kanyang charge doon sa kanyang dalang produkto? Actually, madalas technique yan ng mga nag-i-import na gusto makaiwas dun sa dapat bayaran. No? Sadyang tinatapo nila o itinatago yung resibo para mukhang hindi naman commercial use. Ano? In this case, na wala namang resibong maipakita yung ating mga biyahero o pasahero ng eroplano, merong tinatawag na reference value ang Bureau of Customs. Buong mundo, ganyan. Lahat ng customs sa buong mundo, meron niyang reference value. Ibig sabihin, yun yung pinagbabatayan kung magkano dapat yung halaga nun na gagamitan ng tax rate. Makukompute naman lahat yan at naikukumpara yan sa market value na maaring halaga nung iyong pinasok. Kahit wala resibo, nakukompute pa rin yun. Ano? Mas maganda lang may resibo kasi kapag yung reference value na ginamit ay mas mataas sa iyong binayaran talaga. Halimbawa, nakabili ka sa abroad, may discount or wholesale, mas mababa yun. At yung reference value dito sa customs, normal, walang discount. Baka mag-away pa kayo.
mas maganda meron kayong resibo. Kaya dapat ko mas honest, no? Kasi pag hindi honest, baka mas lumaki pa yung bayarin mo pagdating dito sa Pilipinas. Alam mo, turo naman sa atin yan ng ating mga lolo't lola pa lang. Ano? Yung honesty is the best policy. Compute nila yun para din malakas yung loob nila makipagpaliwanag Opo. sa mga taga Bureau of Customs. Hindi yung laging parang duda tayo sa BOC. Hindi. May reference value yan. Kung may resibo sila, mas madali sila magkakaunawaan. May iba kasi na hindi talaga alam yung patakaran ng customs tungkol sa limitasyon ng pagbitbit dito sa mga pasabay na produkto. Saan ba dapat nila tignan yung mga patakaran na yan? Unang-una, puntahan nila yung website natin. Okay. Ano? Marami na silang matututunan doon sa website ng Bureau of Customs. At tingnan din nila, halimbawa gamot yan, puntahan nila yung FDA. Halimbawa, hindi naman yung baril mismo, no? Mabigat na importation yan. May mga permits yan. Puntahan nila yung PNP, yung FEO. So, depende ano yung papasok nila. Pwedeng NTC kung gadgets yan, electronic gadgets, telecommunications yan. So, depende kung ano yung ipapasok nila. Ang BOC, kami ay sumusunod lamang, tagapag-implement lang kami kung ano yung patakaran ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kagaya ng banggit ko, FDA, PNP, FEO, DOH, lahat yan may mga patakaran. Even DNR. Apa. Depende kung ano yung pinapasok ng ating mga kababayan. Again, ang BOC, implementor lang kami ng mga regulasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagdating dito sa Pilipinas, 'di ba, dalawang lane yan kung tawagin, yung red lane at saka green lane. Ano ho ba pinagkaiba ng dalawa? Pag green kasi, dire-diretso ka, wala kang dapat ideklara. Okay. Kung talagang wala kang idedeklara, huwag yung meron kang dapat ideklara, dapat bayaran, lumulusot ka, pumunta ka ng green lane. Pag nahuli ka, na lumulusot lang, magkakaroon ka pa ng penalties nun, may surcharge pa yan. Ano? So mas maganda kung meron ka talagang dapat pagbayaran in terms of duties and taxes, mag-voluntary disclosure ka na doon sa red lane para hindi ka mapatawan ng penalties. At in fact, again, pwede ka pa nga magkaroon ng voluntary disclosure discount. Doon sa magtatangka talaga na itago at i-misdeclare ito mga pasabay nilang mga produkto, ano ba yung worst case scenario na pwedeng mangyari? May nakukulong ba sa ganito, Depende sa ipapasok eh. Okay. Ang pinakamahina dyan, magkaroon ka ng penalties. Gitna, baka makumpis ka pa yung ipinasok mo na di mo dineklara o walang permiso. Ang pinakamalala, depende kung yung pinasok mo, kapag yan ay nagkaroon ng violation dun sa ating batas, yung CMTA namin tinatawag, baka makasuhan ka pa. Okay po. Kaya importante, alam nila yung pinapasok na. At hindi rin dahilan, yung madalas natin nadidinig na, hindi naman ako yung nagbalot nito, hindi ako naglagay sa maleta ko. Bale, hindi naman bawal magnegosyo sa mga pasabay na ganyan, no? Hindi rin bawal magpasalubong, pero basta honest. Yes. Gusto nga natin magnegosyo, maraming Pilipino eh. The more, mas maraming nagnenegosyo ng mga Pilipino na tama, mas maganda sa ating lahat yon. Yung ekonomiya natin gagalaw. At pag umunlad pa yung negosyo mo, magkakatrabaho pa siguro, marami, no? Gusto nga natin tulungan yon. Ang BOC natutuwa kapag maraming nagnenegosyo. Dahil ang trabaho namin, number one, kumolekta ng tama ng taxes and duties. Pangalawa naming trabaho, yung tinatawag na trade facilitation. Ibig sabihin, tulungan yung mga negosyante na mabilis nilang mailabas, maipasok yung kanilang mga paninda o raw materials. Trabaho namin yon, hindi lang tax collection. Pangatlo namin, panghuli namin trabaho, yung mga bawal pumasok sa bansa, kagaya ng illegal drugs, mga ibang smuggled goods, o expired na mga agricultural products o mga agricultural products na galing sa mga bawal na bansa dahil may sakit na dadalhin. Trabaho namin yon. Hindi lang kami tax collection. Tax collection kami, trade facilitation at enforcement ng mga pinagbabawal na pumasok, hindi dapat makapasok. May mga paalala pa po ba tayo sa mga kababayan natin para hindi mabiktima naman itong mga scam o panluloko sa pagpapasabay? Tulad na lang nung ghosting, nagpabili ka, tapos nagbayad ka na, tapos bigla kang binlock. Paano ho ba yung pwede nating sabihin sa mga kababayan natin, paalala sa kanila para maiwasan yung ganito? Una ganito. Magandang magnegosyo ating mga kababayan. Subalit, dapat alam niyo yung ginagawa ninyo. Impormasyon, importante yan. Kung ano yung dapat mong bayaran, anong regulasyon, anong permits, upang di kayo mabiktima. Ngayon, pag nabiktima na kayo, pwede nyo rin puntahan yung aming usumbong kay Commissioner. Pag sa tingin namin, kaya namin kayo matulungan kagad, gagawin natin yon. At kung kailangan natin ng tulong ng ibang ahensya, kagaya ng NBI or PNP, gagawin din natin yon. Hindi limitado sa loob ng BOC yung ating pagtulong. Ang ating obligasyon ay tulungan yung mga
humihingi sa atin ng kailangang aksyon, gagawin natin yon kahit pa hingin natin ng tulong yung ibang ahensya. Sa mga ganyang pagkakataon, may mga nakakalusot pa rin ba talaga? Na kunwari mga dinadala dito, paano yung ginagawa nating follow-up kapag may nakakalusot? Ang trabaho ng BOC ganito, sa airports, sa seaports, mga pantalan, yun yung tinatawag na first border natin. Ano? At kapag may nakalusot pa rin dyan, hindi naman kami doon natatapos sa pantalan. Kung mapapansin nyo sa mga ulat, hanggang warehouse na pupuntahan namin yun. Ano? Hanggang tindahan na pupuntahan namin yon. Malawak ang kapangyarihan ng customs. Pag nakalusot ka sa una, marahil sa pangalawa, mahabol ka pa rin namin hanggang pangatlo. So talagang dire-diretso yung ating trabaho, hindi lang dun sa first border. Mensahe po natin sa mga kababayan natin na gustong-gusto talaga yung mga produkto mula sa ibang bansa at wala kakayahang pumunta doon pero nagpapasabay na lang para makuha itong mga ganitong produkto. Kung makakatulong ang BOC sa kanilang negosyo, na lumaki ang kanilang negosyo, gusto natin yon. Subalit importante, bilang mga tapat na mga Pilipino, tingnan din natin yung ating obligasyon sa ating bansa. Again, walang natutuwa na kayo ay kinukuha na ng tax. Kaya lang dapat talaga may taxes Buong mundo, ganyan talaga. Ang taxes ay itinatakda yan ng ating Kongreso na ipinatutupad naman ng BOC. Obligasyon natin yan. Gawin nila yung permits, kunin nila ng tama, magbayad sila ng tamang taxes, at alamin nila kung ano yung mga tamang dapat pagbayaran para protektado din sila. Magnegosyo sila, pero magnegosyo sila ng tama. Maganda yon. Huwag hayaang ang simpleng pagtulong sa kaibigan ay mauwi sa perwisyo, aberya at malaking kabayaran. Tandaan, ang pagpapasabay ay may kaakibat na panuntunan. Mahalagang malaman kung kailan ang inyong dala ay maituturing na personal na gamit lamang at kung kailan ito pasok sa commercial importation upang maiwasan ang anumang abala sa customs. Again, maraming salamat po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang araw. Salamat din sa pagkakataong magpaliwanag. Thank you.